Hello po mga kapatid. Magandang umaga po ulit sa inyo mga kapatid. Nandito na naman tayo sa pag-aaral ng ating salita ng ating Diyos na mag-share na naman po ako sa inyo. Pero kagaya po ng lagi nating ginagawa, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Ihanda niyo rin po ang inyong mga puso at isipan. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa umagang ito, Father God, una sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa isang pagkakataon na naman, Lord, na binigay mo po sa amin lahat, sa aming mga buhay. Salamat din ngayong umagang ito, Lord, makakarinig na naman kami, makakapagbasa, makakapag-aral ng iyong mga pangyarihang salita, O Diyos. Samahan mo po kami, turuan, gabayan palagi, Lord, upang ito'y lubusan naming maunawaan, Lord, at ito'y magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. At nawa, Lord, lagi mo po akong tuturuan, gagabayan, samahan, Lord, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Ama namin sa langit, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, welcome po kayong lahat sa aking channel mga kapatid. At dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like din and share ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload mga kapatid. Salamat po sa inyo, salamat po. Mga kapatid, kahapon isinare ko sa inyo ang chapter 2 at ito may pamagat na ang panalangin ni Ana mga kapatid. At dito na po tayo sa part 2 ng chapter 2 mga kapatid. Dito ang pamagat, ang kasalanan ng mga anak ni Eli. Ito pong yung paring si Eli, ano? At sumunod si Samuel sa Shiloh at si Eli at ang kanyang mga anak. Mag-umpisa na po tayo. Verse 12 po ng chapter 2 ng unang Samuel o 1 Samuel mga kapatid. Sabi po dito, ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan. Sabi, at walang takot kay Yahweh. Wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapari. Tuwing may maghahandog, pinapapunta nila ang kanilang mga katulong. Itong dalawang anak ni paring Eli mga kapatid. Ulitin ko lang, sabi dito sila ay parehong lapastangan, walang takot kay Yahweh. At sa tuwing may maghahandog nga daw mga kapatid, pinapapunta nila ang kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa lang ang karne. May dala silang malaking tinidor na may tatlong ngipin at itinutusok sa loob ng malaking kaldero. Hinahanda pa lang, pero tinutusok na, kinukuhanan na po nila. Sabi dito, palayo. Lahat ng matutusok o sumama sa tinidor ay inuturing na nila para sa pari. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa Shiloh ang mga Israelita. Hindi lamang iyon, sabi dito, hindi lamang iyon, yung pagkuha ng pagkain mga kapatid, no? Bago pa maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na ng mga katulong ang mga naghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibibigay ninyo sa pari. Hindi niya kukunin kapag luto na ang ibibigay ninyo. Hilaw ang gusto niya upang maihaw niya ito. Mga kapatid, namimili pa ng mga kapatid. So dito nga sinabi, lapastangan ang dalawang anak ni Eli mga kapatid. Verse 16, kapag sinabi ng naghahandog na hintayin mo munang may alay ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinabi, hindi maaari, sabi ng katulong ng dalawang anak ni Eli, bigyan na ninyo kami, kung hindi aagawin namin yan sa inyo. Kung hindi nyo kami bibigyan, aagawin namin yan. Lapastangan mga kapatid. Malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito'y
paglapastangan sa handog para kay Yahweh, kasi inuunahan na nila, hindi pa hinahandog ito binabawasan na ng binabawasan, mga kapatid. At sabi dito sa verse 18, si Samuel sa Shilo. Nagpatuloy na nga paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel, na nooy nakasuot ng ephod, taon-taon gumagawa ng sabi rito, balabal ang kanyang ina at ibinibigay ito sa kanyang tuwing ang kanyang mga magulang ay naghahandog sa Shilo. Sabi pa rito, ang mga asawang Elkana, ang mag-asawang Elkana at Ana naman ay laging binabasbasan ni Eli. Sinasabi niya, pagpalain nawa kayo ni Yahweh, naway bigyan pa niya kayo ng mga anak bilang kapalit na inihahandog ninyo sa kanya. Matapos mabasbasan, umuwi na sila. Pagkatapos silang basbasan itong si paring Eli, sila ay umuwi na. Nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli. Si Anay pinagpala ni Yahweh at paglipas ng ilang taon siya ay nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae. Samantala lumaki naman si Samuel sa paglilingkod kay Yahweh. So pinagpala, biniyayaan pa 3 lalaki pa bukod kay Samuel at 2 pang babae. Talagang biniyayaan pa. Dahil totoo yung kanilang pangako, naglingkod yung kanilang anak. At yun nga, sa pagdinig ng Diyos sa kanyang panalangin, ito'y marami pang ibinigay sa kanya. Hindi lang isang anak, sinabi nga dito, 3 lalaki pa at 2 babae. Salamat sa ating Diyos, mga kapatid. At sabi dito, sa verse 22, si Eli at ang kanyang mga anak. So, eto na naman mga kapatid. Matanda na noon si Eli. Umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipan. Kaya pinangaralan niya ang mga ito. Mga anak, nabalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa iyon? Sabi rin ito, tigilan na ninyo iyan. Sabi pa dito mga kapatid, napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Kung ang isang tao magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak. Pagkatapos na hindi pa naaalay yung mga pagkain, di ba kinukuhanan na nila at namimili pa. Mga kapatid, bago iluto, hilaw daw yung gusto nila. At iihaw daw nila, sabi ganyan. Antayin na natin munang maialay. Hindi. Pag hindi nyo binigay sa amin, aagawin namin, sabi pa ng mga katulong ng anak ni Eli. At sinabi pa rito mga kapatid, nakikipagsumisiping pa sila dun sa mga kababaihan dun, mga kapatid. Sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh, sabi rito. Ulitin ko lang ito mga kapatid. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. Sabi sa 26, si Samuel na may patuloy na lumalaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao dahil talaga nagpatuloy itong si Yahweh sa kanyang paglilingkod ng taos-puso sa ating Diyos, mga kapatid. Pero itong 2 anak ni Eli, paglapastangan sa Diyos ang ginagawa. Anak pa naman sila ng paring si Eli, mga kapatid. Sinabi rito, sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh itong mga kasalanan na to na ginagawa ng mga anak. Kaya pinagsabihan na to ni Eli, pero ayaw makinig, mga kapatid. Kaya nga, sinabi pa sa uli-ulit, si Samuel na may patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao, mga kapatid. So yan po yung unang Samuel dito sa chapter 2, part 2 po ng pangalawang Samuel, unang Samuel ng chapter 2, mga kapatid. Yun nga, yung una, ang kasalanan ng mga anak ni Eli. Pangalawa, si Samuel sa Shilo. At pangatlo, si Eli at ang kanyang mga anak, mga kapatid. Dito makikita natin yung lapastangan nga na ginagawa nila.
No, yung pagkuha kagad, niluluto pa lang, nangaagaw na ng pagkain, tusok dito, tusok doon, ano, namimili pa. Hilaw ang gusto namin kasi iihaw namin yan. No, hindi, sabi pa nga ng iba mga kapatid, di ba? Hayaan muna nating maialay sa Diyos bago tayo kumuha ng sa atin. Ayaw daw nila, nagalit pa. At ako ano-ano pa nga mga ginagawang kasalanan nitong mga anak ni Eli, mga kapatid. No, parang tayo rin dapat pag maghahandog tayo sa Diyos, di ba? Sa Kanya lang yun kasi handog nga natin yun, mga kapatid. Tapos dapat hindi rin tayo gagawa ng kasalanan. Lalo na tayong talagang nagbalik loob na sa ating Diyos. Kung talagang taos puso kang nagbalik loob sa Diyos, pinagsisihan mo lahat ng iyong mga kasalanan, dapat hindi na tayo gagawa ng kasalanan. Dapat hihingi tayo lagi ng protection, guidance, kaalaman sa Diyos upang matupad natin, magawa natin yung Kanyang mga sinasabi at pinag-uutos sa atin upang matuwa, malugod ang Diyos sa atin. Kalimutan na natin yung mga kasalanan, yung paggawa ng hindi maganda, kahit sa pag-iisip man at pananalita ng hindi maganda, mga kapatid. Patuloy tayong manalangin at magbasa ng salita ng ating Diyos. Patuloy tayong makinig ng salita ng ating Diyos upang lalo tayong mapalapit sa Kanya at mahiwalay tayo sa kasalanan, mga kapatid. Ganyan po ang dapat nating gawin araw-araw. Araw-araw natin pagbulay-bulayan ang salita ng ating Diyos, yung balik-balikan natin, basahin natin palagi upang matupad natin yung mga sinasabi ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Yan ang ating dapat gawin habang tayo'y nabubuhay. Sumunod sa ating Diyos at ito'y gawin natin, tuparin natin. Gawin natin ito nang galing sa ating mga puso, mga kapatid, yung pagtupad sa sinasabi ng ating Diyos sa ating lahat. Mga kapatid, gamitin natin pang habang tayo nabubuhay yung salita ng ating Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin, lagi pong nakatingin sa atin ang ating Diyos. Laging nakamasid ang ating Diyos sa lahat ng ating ginagawa at kahit iniisip pa lang natin, alam na yan ng ating Diyos. Salamat sa ating Diyos, sa Kanyang mga salita na ating napakinggan, sa aking mga nabasa at na-share na naman sa inyo, mga kapatid, at salamat din sa inyo, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin na. Lalapit ulit tayo sa ating Diyos. Magsiyuko tayo. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Father God in heaven, aming Diyos na banal, salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan, nabasa, yung aking na-share na naman, O God. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin, sa pagturo mo sa amin, sa pagbukas mo ng aming mga puso at isipan upang ito ay maitanim namin sa kailaliman ng aming mga puso. Thank you, Father God, sa lakas ng loob, talino at sipag, wisdom and knowledge na binibigay mo sa amin, sa mga pastors, leaders na patuloy na naglilingkod sa iyo, sa patuloy na naghahayag ng iyong mga salita, O God. Salamat po dahil lagi kami nagtatagumpay dahil yan sa iyong kapangyarihan, kadakilaan at pagmamahal sa amin lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po sa tinuturo mo na naman sa amin na sumunod sa iyo, Father God, na magpatuloy sa iyo, O God. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po sa lahat for all the blessings, guidance, protection, kalakasan, kagalingan ng bawat may karamdaman, O God. Kaayusan ng bawat pamilya, kaayusan ng bawat bansa, O God. Alam ko po na ikaw ang pipili ng mga leader simula sa presidente ng bawat bansa hanggang sa pinakamababa, O God, hanggang sa amin, O God. Sasamahan mo kami, tuturuan, O God, at ang lahat ng tao ay magpupuri, magpapasalamat, sasampalataya at magtitiwala sa iyo, O Diyos. Salamat, salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Muli, salamat sa lahat, Lord, sa iyong tunay na pagmamahal sa lahat ng mga taong, lalong-lalo na sa totoong mga taong nagbalik loob sa iyo at nagsisi sa mga kasalanan. Thank you for everything. Thank you sa pagdinig mo sa aming mga panalangin. Salamat po sa lahat, O Diyos. Salamat po. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin, dinadakila ka namin, O Diyos. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papurit pagsamba, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo, mga kapatid.
tandaan po natin, mahal po tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.